ay magdasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Oratio Imperata, panalangin para ipag-adya sa mga kalamidad. Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha, kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming pagkakasala sa iyo at sa sangnilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Inihiling namin na kami, kasama ang aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipag-adya sa banta ng mga kalamidad. Likas man o kagagawa ng tao, iniluluhod naming gawin kaming mapanagutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan sa pangalan ni Jesus. Amen. Nostra Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Manalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong mga pangyarihan. Pagpagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdarana. Lulukoban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood inyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting kay mapahamak at walang darasal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, ilang susubaybay, kahit saan dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpientes leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin.
at iingatan ko ang sino mang tao ko'y kikilanli. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Ito ang Angel Broadcasting Online streaming services na mapapakinggan saan mang sulok ng mundo at naghahatid ng bagong balita at tamang impormasyon sa internet broadcasting. Angel Broadcasting Online streaming services. Live from the studio of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Your news, our station. Ihahatid na ang Angel Balita Patrol Afternoon Edition. Ang nangunguna sa balita sa hapong ito: Police Report, Hospital Report, Market Report, City Hall Update, Capitol Update, Weather Update. At ngayon, narito na ang inyong anchorman. Mayong nga manusab sa tanan tune in karon sa ato nga Facebook nga live streaming nga makita kita diha sa inyo ang tagsa-tagsa ka cellphone. Pinagilaw sa pag-search sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Napinusab atong pagpangumustahon ang mga ka-Angel. Okay, wait sa mga ka-Angel sa ning i-arrange sa ato ang kamera kay medyo naba kaya padayon ta karon ng mga ka-Angel sa toang programa, ang Angel the News Patrol Afternoon Edition. Okay, nadyo kay power by kay makontrol mo dyan ako. Okay, salamat mga power, ang telekinesis power. Bisag ako ra usap pero control gyapon ako mga ka-Angel. Chat natin on. Ato sa pagpagbastahon ang tanan nga mga OFW karon sa kawas sa nasod. Manusab ka nga Bibiangka Katiataha o ka nga Rick Malibria. Kang Robinson Sarabia sa Wisgan, Africa. Mamwing Santos sa Radyo Heart. Deji Marsa Mala. Kung pinasab kang Daisy Galyuri Kainoy. Kaniyong tanan mayong bunta ito may hapon ug may gabi labi na sab diri sa gawas sa nasod. Labi na sab sa tibuok Pilipinas mayong hapon kaninyong tanan. Adlaw karon nga Biyernes pitsa 15. La cut off karon uban pod ting sweldo. Labi na sab sa mga 80 ka barangay nga sakop usab diri sa tuang dakbayan sa Cagayan de Oro. Ingon man usab ang 23 ka lungsod. Ang 23 ka lungsod og ilabi na usab ang duha component city nga nahisakop niya to ang probinsya sa Misamis Oriental, ang El Salvador City ug ang Hingoog City. Ilabi na usab sa mga duha ka distrito usab mga ka-Angel. Dere sa probinsya ang 1st District, 2nd District o ang diribot sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, ang 1st District o ang 2nd na District. Nito kalimtan usab ang mga naghatag og kinabuhi ni ato nga programa mga ka-Angel. Kung wala sila, wala pud ta diri mga ka-Angel. Kay sila ang naghata og gahom diri sa tong istasyonan. Mga major sponsors. Si Kagawad Alan Magsayo, Kagawad Romeo Bacaro o Kapitana Billy Kidausa. Sa inyong tanan mga ka-Angel, mayong Tangalan sa kong kapartner di ay, nadi ko'y kapartner, abin ako kakurausa na. Si Angel Rosdenia. Katong naglihok sa kamera mga ka-Angel, mao to si Angel Rosdenia.
Basta ito umuhan ako'y gahuma kay ako yung makontrol ha. Char-chara na mga ka-angel. Ako na si Angel Ryan sa Nicole Mola magigumang kaniyang hangtod lang sa 45 o 50 sa minuto sa takna sa kahaponon. 70 días na lang o 7 ka oras o 40 minutos bago pa sa ulugo nato ang Kapaskuhan. Oras karon alas 4:19 na Philippine Standard Time ning ato ang Pilipinas. Dargahan ta ang mga nagbabagang balita. Labi na usaba sa balita ni Tutong Sambas gikaingon. Sa kalalaki nga drug poser sikop daw sa kapulisan. Pedro Sanoria price sa market. Kay Ricky Tario Real, mga kabataan may malaking papel sa taong 2022. Ano kaya ang papel niya? Efrain Nasya Lucia, lungsod sa Ninogan, Lanao del Norte. Lugar daw ng mga rido sa mga Muslim. Balita nga lokal, ADAP, a daycare program inilunsad sa Hilagang Pulis. Balitang nasyonal, NDRRMC nakapagtala ng 30 patay dahil kay Maring. Balitang internasyonal, Russia diinimbitahan sa pulong ng US at ilang bansa ukol sa isyu ng cyber attack. Balitang sports sa TNT, isa nga panalo na ang kailangan na para makapasok sa finals matapos talunin ang SMB sa score na 110.90. Balitang special bridesmaid hindi nakadalo sa kasal, nagapadala ng wedding speech via hologram. Balitang showbiz, Star Trek actor William Shatner, pinakamatanda nga nakapunta sa kalawakan sa edad na 90 anyos. O na mga ka-angel ang ito ang mga nagbabagang balita karong hapon na. Standby mga ka-angel, kay mo balik na kita sa Dili Madugay. Kung saman ang inyong ipangita, mga barato ba nga mga baligya? Ana, sa GM Variety Store and Spices ang tubag. Nagbaligya sila sa wholesale o retail sa mga produkto sama sa bugas, ag and poultry feeds, groceries, frozen products, wine and beverage, spices o nagkadayang gamit alang sa inyong panimalay. Ukay-ukay o mga brand new nga sapot alang sa mga bata, hingkod, kalalakinan o kababayinan. Presyo gaan sa bulsa, suwak sa budget o affordable sa tibok pamilya. Ayaw na pagduha-duha pa. You name it, we have it. Sa imo pagmamali, bisita ang ilang main store nga na naimutang sa HIP Building Zone 4, National Highway, Lanao, Alubin, Misamis Oriental. Ingon man ang sangang tindahan nga ana sa Purok Chris, Barangay Talaba, Alubin, Misamis Oriental. Mahimong tawagan ang numero 0916-712-8231 o pangita ang mapayumon putan o maalagaron nga si Ma'am Marilo Cabul ang tag-iya o tig-dumat.
Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Your news, our station. Anak, huwag kang lalabas ng bahay ha, kasi delikado. Opo, tay. Tsaka tay, bakit maraming nahahawang mga tao sa COVID-19? Kasi anak, hindi nila sinusunod ang mga health protocols na binibigay sa atin ng gobyerno. Ano po yung health protocols, tay? Anak, ang health protocols ay ang pagsusuot ng face mask, face shield at 1 meter distancing at palaging paghuhugas ng kamay para iwas sa virus. Ah, sige po tay. Di po ako lalabas para di po tayo mahawa sa sakit. Laging tandaan, ang disiplina ay magsisimula sa ating sarili. Ang paalalang ito hatid sa inyo ng Angel Broadcasting Online Streaming Services. Ano, sama ka sa amin mamaya? Saan pare? Magsasabog kami mamaya pare. Sige na, sama ka na. Parang wala tayong pinagdaanan bilang kaibigan ah. Nako pare, pasensya ka na talaga pare, hindi ako sasama. At higit sa lahat pare, kahit ilang taon tayong magkakaibigan, kapag droga, aayawan talaga kita pare. Ah, grabe ka naman pare. Ito talaga ang sisira sa pagkakaibigan natin kung hindi ka talaga sasama pare. Hala sige, kami na lang kung di ka sasama. Sige pare, huwag niyo ako idamay, marami pa akong kailangan to pa rin sa pamilya ko. At nakakasira yan ng buhay. Laging tandaan, ang paggamit ng pinagbabawal na gamot ay maaaring magdulot sa iyo ng kapahamakan. Ang paaralang ito ay atin sa atin ng Angel Broadcasting Online Streaming Services. Kaya padaling karon ang mga ka-angel sa ito nga programa. Ang Angel News Patrol Afternoon Edition. Narita sa mga nagbabagang balita. Una-una to ang balita ni Frena Celosia. Ikayon pa mga ka-angel, Lanao del Norte daw. Lugar daw sa mga rido. Kining rido mga ka-angel, mao kining mga pamilya nga mga kaibigan natong Muslim nga mga angkan nga mag-inunaya tungod sa problema. Atong dawaton si Efren na Celosia. Fren, mong balita niya, pasok! Nunugan Lanao del Norte, Mayor Marcos Mamay, naginon sa niaging namumunuan sa ilang lugar. Nabantog nga lido nga lugar. Walay mo musulod nga mga negosyante tungod sa kagubod sa mga lugar. Apan karon si Mamay Marcos na ang namunuan. Linaw na tayo ang maong lugar o kagana na nulod nga negosyante sa maong lugar. Matod pa sa mayor, sa peace and order, yan ang concern natin sa sanunugan kanian Gidumog Rico Capital sa tibuok Lanao del Norte sa akong administrasyon. Nahimo na nako ang pamahagi na mahimong malinaw na ang paong lungsod sa Nunugan, Lanao del Norte. Matod pa sa mayor, wala na nagsamok-samok sa ilang lugar. Kaya gipairal niya ang maayong pamatasan sa maong lugar. O karon daghan na ang nanulod ka negosyante sa maong lugar. Matod pa ni Mayor Mamay. Kaya sa Friend Celestia, live report sa Angel Broadcasting News Online. Okay. Alang sa imo nga mga balita. Dirita mga balita sa balita nga lokal. Nilagdaan sa Cagayan de Oro City Police Office kon Kokpo. At girepresentahan ni Kokpo spokesperson Police Major Ivan Viñas sa ilalim ng pamumuno ni City Police Director Aaron Amandia. Kasama nila si Police Major Abdul Ali Matores Sumanda, Chief sa Carmo. Sa signing sa Memorandum of Agreement na inisyatibo ni Police Captain Sebastian Chua,
Police Station 1 Commander sa ADAP Adhikar program. Inahayagan ni Mandya na ito ang programa ang pakay nito na magbigay ng scholarship mula sa nursery hanggang grade 6 school, learning materials, psychological counseling, at iba pang plataforma na makabenepisyo ang mga unfortunate at deserving children sa Barangay City, Cagayan de Oro. Pinupuri ni Mandya ang inisyatibo ni Captain Chua sa nabanggit na advokasya. Panahon na rin sa programa dahil sa patuloy na hinaharap sa pakipagyera sa pandemya. Pinaniwalaan ni Mandya na sa pamagitan ni scholarship program, makagawa ng matibay na partnership ang mga pulis at ang pamayanan. Ito sa ganawatong report ni sa Township of Reporter, si Angel Natutong Sambas. Igon pa sa iyang balita mga ka-Angel. Abato yung balita. Isa, dyan naman kay Jala. Kaya ito sa nga dawaton ang iyang headline. Lalaki daw. Lalaki nga drug poser. Sikop sa kapulisan. Angel, to yung balita. Iwadan limantah yang ke Roswelo Oro Andes kini presidente dito sa Naasay Garnet. O dili napalitan sa mga tropa sa kapulisan ng Papo po Surveyor o kung sa napagitin na siya po kabalor kinitos tisos na yun po sa mga hinapan o kay gikabudyag mawakingin ang high value subject. Gani nakuhaan pati sila sa iyang posisyon na laing duga na tinutos na gibarapan na nabutitban kini o 50 grams o market value nini 340 pesos. Pero usap ang buy mas money na 500 pesos o ingon mo usap cellphone na mao'y gamiton sa pagtantak sa mga buyer. Sa karon gidala na sa Regional Crime Laboratory ang mga ebidensya alam sa qualitative o quantitative examination o magkatubang na kani sa kasong RA 9165 Comprehensive Duty Rules Back Act of 2002 sa panglinado na karoon sa presentation tugon ang maong kinapan. Di ka na lang sa kalimutan ako si Elian Tutong Sambas na report live sa Angel Broadcasting News online. Okay. Dito sa balita nga nasyonal, nadagdagan pa ang bilang ng mga kinumpirma nga nasawi dahil sa panalansa ng bagyong Maring. Patay sa nilabas na situational report ng the National Disaster Risk Reduction and Management Council kung NDRMC nasa 30 na ang napaulat na namatay dahil sa bagyo. Ayon kay NDRMC spokesperson na Mark Timbal, 14 sa mga nasawi ang naitala sa Ilocos Sur, 1 sa Pangasinan, 2 sa Cagayan, 4 sa Palawan at 9 sa Benguet. Sa bilang na ito ang mga napaulat na nasawi, 19 dito ang kumpirmado na ang NDRRMC habang ang 11 ay patuloy pa nila nga binabalidate. Samantala, 3 naman ang naitalang sugatan habang 11 ang missing sa ngayon at target ng search and rescue operation. Umabot naman sa 13 ang mga kumpirmado nga nawala at isa pa nga napaulat na nawala na binibiri ka pa hanggang ngayon. Sa kabuuan, nasa 50,040 na kapamilya o katumbasa ng 194,677 na individual ang apektado sa bagyo. Ito ay mula sa Region 1, Region 2, Region 3, Region 4, Region 4-B, 6, Caraga at Car. Sa naturang bilang, 1,775 na kapamilya o katumbas ng 7,370 na ang individual ang nanatili mula sa mga evacuation center, habang ang iba naman ay lumikas sa ibang lugar.
Oras karon mga ka-angel alas sa 4:34 na sa hapon. Ato sa nga dawaton karon ang report ni Ricky Tadillo Real. Gikaingon pa mga ka-angel, mga kababataan daw, mga kabataan, may papel daw sa susunod na taon, 2022. Ano kayang papel ito? Ating matinghayan mga ka-angel sa ulat mula ni Angel Ricky Boy Tadillo Real. Ricky Boy, si mong ulat, pasok! Okay, Angel Ryan, ang ato nakuha nga balita karong hapon, ikabutyag nga ang malaking papel ng kabataan sa halalan 2022. Kakaiba na naman ang ating pagdiriwang ng Pasko ngayong taon. Hindi lang dahil sa pandemya, kung hindi dahil na rin sa paparating na national elections. Kung akala natin puro sa online shopping lang tayo magkakagulo tuwing Kapaskuhan, magiging mainit din ang mga tao sa social media hingi sa debate kung sino-sino nga ba ang nararapat ring maging bagong pinuno. Mukhang ito na ang ating magiging unang halalan sa bansa kung kailan may sumisiklab ding pandemya. Sa huling COVID-19 Recovery Index ni Nikkei Asia sa inilabas noong Oktubre 6, panguli ang Pilipinas sa ika-121 na bansa sa pagdating ng infection control, vaccination at mobility. Magiging malaking bahagi na ang pandemya sa pagdidesisyon ng mga otoridad tungkol sa isasagawang eleksyon kung saan kailangan pumunta ng botante sa mga voting precinct para bumoto. Sa pagtatapos ng Setyembre, nakapagtala ng Commission on Election or COMELEC ng 63.36 milyong registered voters para sa darating na eleksyon at inaasahan pa itong tumaas sa pag-extend ng sign-up period hanggang sa ika-31 ng Oktubre. Huwag mo katotong balita nga nakuha karong hapon gikan sa M-Spotted Afternoon Edition. Kini si Angel Pataro de Crial para sa Angel Broadcasting News Online. Okay. Real. Alang sa imuhang mga balita. Inimbitahan ang Russia para sa dumalo sa 30 country virtual meetings na pinangungunahan ng United States. Ito ay dahil umano sa patuloy na banta ng ransomware sa iba't ang cybercrime na sinagawa ng Russia. Ayon sa ilang US officials, maraming mga ransomware gangs ang nag-ooperate sa Ukraine at Russia pero hindi direktang kinokontrol ng gobyerno. Sa 2 araw na pagpupulong ay pag-uusapan ang paggamit ng virtual currency at ang pagsawata ng mga ransom payment, pagsampa ng kaso sa mga ransomware criminals at paglaban sa ransomware. Bukod sa US ay dadalo din ang mga bansa gaya ng Germany, Australia, France, Canada, United Kingdom, Brazil at iba pa. Nagugunita nga nagkaroon ng kakulangan ng supply ng langis sa US matapos atakihin ng ransomware ang Colonial Pipeline. Mga ka-angel, ito ang mga balita. Oras karon alas 4:38 na sa hapon. Sa lain na itong balita mga ka-angel, balitang lokal, ulat mula kay Pedro sa sentro nga bahin sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Angel Draw sa imong mga report. Pasok! Yes, ko na kita paparayog dira nga monitor sa isda nga presyo diri sa market Kogo no. Karon nga mga pahuna ato na kanina pire karong mga orasa. Kadayon pagyapon nato nga ni ginap monitor ang presyo sa ato mga isda nga palaliton sa ato mga ka-angel. No, nagauna diri ang bangis tag 200 ang kilo, burot tag 180 ang matag kilo, tabas 160 ang matag kilo karong mga panahon ha. Aw gid kitawag nato nga galunggong 160 ang kilo. Aw gid nga tamban 80 ang kilo. Kabaw-kabaw 120 ang kilo karong mga panahon ha. Aw kini nang ilanoy nga bansin nga lanoy karon ana pagyapon. Labas kayo mo nagkaroon ang tag 170 ang matag kilo. Aw gid gitawag nato nga aduhaw. Yung handuhaw tag 180 ang kilo. Pero rakabok isa ka kilo ni nagkaroon mga panahon ha. Aw ginigitawag na to nga barilis 350 to 400 ang matag kilo karong mga panahon ha. Aw ginipong gitawag na to tangigi 400 ang kilo. Aw ginipong gitawag na to nga isda sa bato. Nindot kayo kini sa bawon no. Tag 200 ang matag kilo. Nga lapo-lapo 220 ang matag kilo. Aw ginigitawag na to nga kanang biwit no, may lagpad ng isda.
Diwit ang tawag nila nini. Pero nindot ko sa baon. 180 ang matag kilo. Tinaw ba guys matang isda din karon. Drone. So, nabukogon ba ng isda o dili? Yes, no, kini ka isda ka diwit. Nindot kayo, naibukong siya tunga, pero pambok kayo ni. Kaya ang unod ani nagpaibabaw. Wala sa ilalom, taas sa ibabaw. Patukan sa bukong, o katong unod dayon, nindot kayo sa labinig sa baon. So, lintab ang sabaw, no? Wala gid na to nga gitawag na gutom ba ini panahon ha. O gato nakita po dayon diri, adungaw ko na to ka-update. Kini presyo sa kani nga baka tag 350 ang mata kilo karon, no kining reds po dayon. Kini dapit sa gusok na naapay gamay pod na bilin nga ang unod. Monig karon ang 170 to 180 ang mata kilo karon mga panahon ha. O kini po tawag na to nga kanang sorry nila ana mga kanang gitawag nila himuon nilang pakay mao na karon tag 180 ang matag kilo. So karon mao na ang update na to sa karne nga baka abto na to taambag sa karne nga baboy. Ang karne nga baboy karon ni diri kita na to kinitong gitawag nila kanang sakyan nga bahin mao ni 220 o kini pong unod nga bahin walay nakahalo mao ni 300 to 80 ang matag kilo karon mga panahon na. O kini po dayon ang dapit sa Abante bitaw, kining Abante Angel Ryan. O ikamo ni taga 180 ang 190 ang matag kilo. So karon mao kana nga to mga update sa gitawag karne nga baboy. Karon atong i-update na po dayon ang lain na po na to nga mga gitawag na to mga sagol diri. Ang dagan na do makita diri. No ni apagyapo dali Bombay. O medyo taas ang Bombay karon mo ni mga sagol nga mga ingredients panakot ang tawagan eh. Mo ni 120 ahos 130 apoy tag 120 o luya 80 ngadto sa 75 ni gagmay o kini po gitawag lang Bombay nga puti 65 ang kilo duha ra ka bog isang kilo nindot po kayo mo ni mga sagol mga ingredients nga nindot kayo diri sa sulod sa mga merkado sa Pugon karon mga panahon na diri sa ground floor. So sa pikas nga bahin nagapo dito isda gyapon pero mao naman ato nabanggit pare-pareha raman dire. So mao na atong nakuha nga update karon diri sa sulod sa merkado sa Pugon. So i-update na to dayon ang gitawag na to nga dagat sa trapiko diri sa gitawag nga to nga GR Burha. Kini GR Burha mo giagyanan sa mga daghang mga publikong sakyanan labi na sa mga private vehicle o gitawag na to nga mga pang-passenger nga pang-pasahero nga jeep. Patuyok kini sa mao nga merkado, patuyok pod ngadto padulong sa Esminya Extension, patuyok na pod diri pabalik ngadto sa gitawag na to GR Burha padong sa Urama. So kita na to diri nga wala pa ay kabalakan sa dagan sa trapiko kay naamagyapon ato mga personahe sa traffic enforcer, mga RTA nga nagatindog sa matag kanto o kanto-kanto dinhi sa mao nga dapit sa gitawag na to Esminya. Na ako dire sa GR Burha. So wala gid ang kabalakan din data ng mga ka-angel. Dayon pagyapon sila. Muanhi sa mao nga merkado kay magyapon atong panginahanglan sa matag adlaw. So diha gid nato makuha ang pinakabarato, pinakanindot nga atong mga palaliton. Mao na tong update no sa atong palibot diri sa ubos sa nga bahin sa tawag na to nga first ground sa mao merkado. O ato pong senaryo, ang panahon karon grabe, nakita na to diri nga nagbitay na, nagbitay ng dagom, so di kita kumpiyansa karon, gahapon bitay to, wala man ibugdag, karon siguro, so dili ni magdugay, no? Mutagak na po ng ulan na ni karong panahon na, so mga ka-angel, ay kumpiyansa, dalagin mo payong, kanang itawag na to ringkot, bugin na to may obligasyon sa matag kanuna panahon na bugawas ta, ginali ang sistema sa panahon. Yes, mo kana to nga nakuha nga update gikan sa lokasyon ako si Patrol Angel Pedro San Real live nag-report sa Broadcasting News Online. Okay. Sanuria alang sa imuha nga mga balita. Balitang sports. Isa nga panalo na lamang ang kailangan ng TNT at Tropang Giga para sa makapasok sa final sa 2021 na PBA Philippine Cup. Ito ay matapos na talunin ng TNT ang San Miguel Berman sa score na 110.90 para makakuha
3.2 sa the best of 7 semifinals sa laro na ginaganap sa Don Honorio Ventura State University Gym sa Bacolor, Pampanga. Mula sa first quarter ay hawak ng TNT ang kalamangan kung saan umabot sa 28 puntos. Nanguna na sa panalo ang TNT si Jason Castro. Nakapagtala ng 19 puntos at 8 assist. Habang mayroong 18 puntos sa Melky Williams. Nagambag naman ng 17 puntos at 8 rebounds si Troy Rosario. Habang mayroong 12 puntos si Kelly Williams. Nasayang naman ang nagawang 23 puntos at 12 rebounds si John Mar Pajardo sa Berman. Oras karon mga ka-Angel, alas 4:45 na sa hapon. Treta sa balitang espesyal. Dahil sa travel restriction na dala ng COVID-19, isang bridesmaid ang hindi nakadalo sa kasal ng kanyang best friend. Subalit sa kabila ng pangyayari, hindi ito naging hadlang kay Sarah Reddington para maibigay ang kanyang wedding speech sa kasal ng kanyang matalik na kaibigan na si Brittany Smith kay Jeffrey Gallant na ginanap sa Court Orchard sa Niagara, Ontario, Canada. Nagmistulang eksena ni Prince Leia sa pelikulang Star Wars ang ginawa ni Sarah matapos magbigay ng kanyang speech habang hawak ang baso ng champagne sa pamagitan ng hologram. Samantala, hindi naman tinukoy kung magkano ang nasabing hologram. Una nang nakaplano ang kasal noong May 29, subalit dahil sa coronavirus, ito ay naurong nitong nakaraang Agosto 14. Ngayon pa man sa paraangan nobela, sinurpresa ng groom ang kanyang bride. Ayon kay groom, wala sila nga naging idea umano patungkol sa hologram. Kaya naman napawaw umano ang groom at bride sa kanilang wedding reception. Sa isang green screen ginanap ni Reddington ang nasabing hologram kasabay ang paghatid ng isang masayang pag-toast at ang pag-live chat nito sa kanyang matalik na kaibigan. Oras karon na mga ka-Angel. Alas 4:17 na. Alas 4:47 na sa hapon. Ito sa palitang showbiz. Naitala ng aktor na si William Shatner ang record bilang pinakamatandang tao nakabiyahe ng kalawakan. Sumakay ang 90 anyos na Star Trek actor sa Blue Origin ni Jeff Bezos. Kasama nito sina Chris Boshulgen, ang co-founder ng Planet Lab na isang satellite company. Software executive Glenn C. Verries at Audrey Powers, ang Vice President sa mission at flight operations ng Blue Origin. Umabot sa 11 minuto ang paglipad ng New Shepard NS-18 flight bago tuluyang humiwalay ang booster nito mula sa kapsul na lula na sa grupo ni Shepard. Lumagbas ang New Shepard flight sa Karman Line, ang kinikalalang boundary ng kalawakan. Sinalubong mismo ni Bezos ang grupo ng aktor kung saan sinabi ni Shatner na hindi ito maipaliwanag ang saya sa kanyang naramdaman nang lumipad sila sa kalawakan. Magagunita nga noong Hulyo ay personal na sumakay ang bilyonaryong si Bezos sa kanyang Blue Origin nito at lumipad sa kalawakan. Muna mga ka-Angel, ang ato ang mga balita karong hapon na. Ato sang i-recap mga ka-Angel ang mga uluhan sa mga balita karong hapon na. Imasab sa balita ni Tutong lalaki sa usa ka lalaki nga drug forcer sikop sa kapulisan. Samantang sa balita ni Dropi Chanoria, price market sa sentrong bahin, nabira diri sa
Pogo na Market. Balita nyo rin kita ni Uriel mga ka-angel. May malaking papel daw nagagampanin ang mga kabataan ngayong eleksyon sa taong 2022. Balita ni Frena Salusia, lungsod sa Ninogan, Lanao del Norte, lugar daw sa Rido. Balita nga lokal, adap a DCAR program nilunsad sa higala nga pulis. Balitang nasyonal, MDRMC nakapagtala na 3 patay dahil kay Maring. Balitang internasyonal, Russia di inimbitahan sa pulong ng US at ilang bansa ukol sa isyu ng cyber attack. Balitang sports sa TNT, isa nga panalo na ang kailangan na para makapasok sa finals matapos talunin ang SMB sa score na 110.90. Balitang special bride sa mid, hindi nakadalo sa kasal, nagpadala ng wedding speech through via hologram. Balita nga showbiz Star Trek actor William Shatner, pinakamatandang nakapunta sa kalawakan sa edad na 90 anyos. Ito na mga ka-angel na ito ang mga uluhan sa itong mga balita karong hapon na. Sa dilipatos na tanawon, aninagon kung sabay nagpapa-shoutout dire. So wala man, sige. Manamilit at mga ka-angel. Sa ngalan sa management and staff sa Angel Broadcasting Online Streaming Services, sa ito ang program in charge si Angel Rosdinya at ang news writer si Angel Shinsulugan. Angel Roquilin na daang ato ang admin head. Angel at tutong sambas ang ato ang chief of reporters. Sa mga reporters na to nga nanukada sa Wisting Bahin sa Alubehed, si Angel Mon Carcalias. Sa Indahag si Efren Salusia. Sa Sentrong Bahin sa Dakbayan si Dropit Chanoria. O sa dire sa Dakbayan, dire sa barangay sa Tablon, si Angel Ricky Boy Tadio Real. Ato sa pasalamatan mga ka-angel ang mga naghatag og kinabuhin nitong istasyonan. Kabilang kang kagawad, Honorable Kagawad Alan Magsayo, Honorable Kagawad Romeo Bacaro, Kapitan sa Tablo na Bilikid Ausa, Kabinasab kang GM Variety Stores, Kabinasab kang Apuya, o kay Sabo na Dipo, labi na kang Dinya Art sa diri sa Barangay Lapasan National Highway. Labi na kang Nelson Sabio, sir. Daghang salamat sa imong pagsuporta usab. Diri San Martin na Villanueva, Misamis Oriental. Ako di ay si Angel Ryan Circle Molo, nakikuban kaninyo hangtod sa 43 minutos ang takna sa kahaponon. Diri lang sa programang Angel News Patrol Afternoon Edition. Adlaw karon nga pitsa 15. Adlaw karon nga Biyernes pitsa 15 sa bulan sa Oktubre. Tuiga 2021 mga ka-angel. Wala na ko igong oras mga ka-angel. Balik ta sunod 18 na. Ano? Balik na mga ka-angel 19. Anyway mga ka-angel, sa buntag. Sa buntag sa 18 mga ka-angel. Wala ko mga ka-angel. Although mga ka-angel sa buntag, ang programa na si Angel Rose din niya ang iyang Angel News Patrol Morning Edition. Ako ang mag-PE sa iya ha. Pero wala ko na mga ka-angel tugod ka na ko may pertinent ng lakaw. Basta hindi ay mahuman na ka na mga ka-angel. Ako ang lakaw sa dili pa mag alas 4 para po makaprograma ta mga ka-angel. Sige, daghang salamat mga ka-angel. Hangtod sa nung higayon. Laigo ng Diyos. Unsa man ang inyong ipangita, mga barato ba nga mga baligya? Ana, sa GM Variety Store and Spices ang tubag. Nagbaligya sila sa wholesale o retail sa mga produkto sama sa bugas, ag and poultry feeds, groceries, frozen products, wine and beverage, spices o nagkadayang gamit alang sa inyong panimalay. Ukay-ukay o mga brand new na sapot alang sa mga bata, hingkod, kalalakinan o kababayinan. Presyo gaan sa bulsa, suwak sa budget o affordable sa tibok pamilya. Ayaw na pagduha-duha pa. You name it, we have it. Sa imo pagmamali, bisita ang ilang main store nga na naimutang sa HIP Building Zone 4, National Highway, Lanao, Alubin, Misamis Oriental. Ingon man ang sangang tindahan nga ana sa Purok 3, Barangay Talaba, Alubin, Misamis Oriental. Mahimong tawagan ang numero 0916-712-8231 o pangitaang mapayumon butan o maalagaron nga si Ma'am Marilo Cabul ang tag-iya o tig dumat.